Magandang araw mga ka-farmland. Nandito po ako sa property located po sa San Antonio, Quezon. So ito po yung property at tabi po siya ng Barangay Road. Sa ngayon po is rough road pa lang po. And estimated po na layo nito sa National Highway ay mga 1.5 kilometers po mga ka-farmland. And ang kagandahan po, ito po yung flat, hindi binabaha at madami pong tanim na mga sinturis or dalandan. So may income po ito yearly na pang upa na nga din po para sa mga sa bills nito, kuryente, tubig, at saka po pangbayad sa caretaker. So ayan po yung nagbabantay dito at nandun siya para ituro yung hangganan dito sa frontage ng property. Ito po ay 4 hectares, dalawang titulo. So pwede po maalin man dun sa dalawa ang mabili. Pero sa may-ari po, gusto po sana ay lahatan mga ka-farmland. So, ito po yung boundaryhan ng property. Yan. Yang mga may bakod na mahogany. So, ito po. Itong kabilang ito, iba na po may-ari niyan. Ito lang po sa kanan. Yun, papaganon. Diretso pa po doon sa kabila. So, kuya, pupunta tayo doon sa kabilang dulo. Okay po. Mga ka-farmland, ang ganda po ng tanawin. Oh, ang ganda ng bundok. Hindi pa lang po sementado ang daan, pero pasok po ang sasakyan hanggang sa property. At mga ka-farmland, may malaki po itong bahay. Madami po itong tanim na sinturis. At saka po mga iba pa pong fruit bearing. Ito po ay nasa 2,500 puno ng dalandan or sinturis. Patag po ang property. Ayan, ang ganda ng bundok. Yan po yung view. Mountain view po pagdating po dun sa bahay. So, ito mga ka-farmland yan. Tapos dito sila naggawa ng gate. Ito po yung isang titulo. Kasi dalawang title po. So, ito ay square ang property. Pero dito sila sa gitna gumawa ng daan. Papasok sa dun sa dulo kasi nandun yung ginawa nilang bahay. So, yun. Kung saan nandun si Manong, si Kuya, yung caretaker, nandun po yung boundaryhan. At ang estimated po nito ay nasa 10 to 20 meters po yung frontage niya sa Barangay Road. At kita nga po ang bundok Banahaw. Ayan nga po. Ayan o. Malalaki na po yung mga mahogany. Ayan mga ka-farmland yung Mount Banahaw. Tago lang ng ulap. Ayan, kung makikita nyo, panay mahogany din dun sa boundaryhan sa Lenterosan. So, tinaniman po nila ng mga mahogany yung mga boundary ng property. Ito po yung muhon. Itong pinakamuhon yan. Tapos diretso doon. So, may mga tanim din po mga mahogany dito sa tapat po ng muhon. Ayan po.
Mga ka-farmland, kung mukhang nagkamali ako yata ng kung anong bundok yan. Parang bundok Lipa po yan kasi nga San Antonio, Quezon po ito. So yun pong kabila ay Lipa Batangas na po. Sobrang presko ng hangin dito. So mga ka-farmland, tayo ay papasok na po tayo sa loob ng property. Andito po yung gate. Ito po ay libot ng bakod na barbed wire. Tapos gated po. Yan. Binahuran lang nila. Para po pag nga naman pagpasok dito, dun po agad ang diretso. Hindi na naman kung saan-saan pa. Ayan. Yan, si kuya yung nagme-maintain dito. Tinatabasan niya. Kaliwat kanan. Inanuhan lang, binahuran lang itong pinakadaan papasok. Pero ito po ay sako po ng 4 na ektarya. Mga ka-farmland, sila po ay nakapagpa-harvest na ng mga dalandan or sinturis. Yun nga, syempre hindi may iwasan. Minsan may natitira yung maliliit po. Ito po ay located po dito sa Barangay Surok po ng San Antonio, Quezon. So, ang property po ay title. Ito po ay 2 titulo. 1,400 pesos per square meter po. And about po sa presyo, kayo na lang po ang nang may-ari ng lupa ang magtawaran. Pwede po namin kayo i-direct sa may-ari ng lupa, mga ka-farmland. Yan. Ang reason po kung bakit nila pinagbibili na is hindi na po kasi nila na aasikaso. So sa laki po kasi ng property, ayan, madami pong tanim. So pag pumalaki talaga ang property, pag walang caretaker, mahirap pong i-maintain. And kagaya nito, 4 na ektarya po ay talagang kailangang kung ilan po yung inyong maglilinis dito. Yan. So, andyan po yung bahay. Malaki ang bahay niya, mga farmland, at malaki po kasing kwarto. Tapos 2 room lang sa taas ang pinagawa niya. And then nandun yung dining area sa baba, receiving area, and CR. Yan. So, ang daming sampalok. Ito po, may sampalok na malaki. Dami ding bunga. So mga farmland, ito po ay kompleto na. Meron po itong mga linya na po ng kuryente. Meron din pong CCTV. Meron din pong source ng tubig. At ang kagandahan po is malakas po yung signal niya. Malakas yung internet connection. Sa part dito, ayan, naglilinis po yung caretaker. Meron din siyang mga tanim na mga kalamansi. Tapos ito, may suha. Suha nga ba to? Yan, may suha. And then, may saging din. Saging at mga kalamansi. Niyog. Yan, merong mga nyog. Parang meron akong nakita na yung kiyat-kiyat. May nakita ko kanina dito. Ayan o. May mga kiyat-kiyat. Yung maliliit ang bunga. Yung mga orange na maliliit ang bunga.
Sa area na ito, hindi pa tapos si Kuya magtabas. Unti-unti pa lang. At ayan, kung makikita nyo po yung mga mahogany, yan po ay libot po ng mahogany ang boundaryhan ng property. So hanggang dun, diretso po yan. Ang shape po nito ay square. At sa kabila din po, ganoon, naiikot din po ng mahogany. Harap, titingnan lang po natin dun sa likuran kung puros mahogany pa rin po doon. So meron pong puno ng langka. Para po sa mga naghahanap ng farm lot na pwede pong gawing game farm. Isa po ito sa maganda sa gawing game farm. Kaunting linis lang. And meron ding mga masisilungan yung mga manok. Kasi meron siyang mga tanim na dalandan. So yung mga tipi, pwede po dito sa pagitan po ng mga dalandan. Kagandahan po kasi meron na pong bahay na matutuluyan. Mag-a-add na lang po ng bahay para sa mga trabahador. Mga ka-farmland, pasensya na po at meron pong pagkakamali sa barangay. Ang nasabi po kasi nung matanda barangay Surok. Barangay Sinturisan po pala ito. Sinturisan, San Antonio, Quezon. So mga ka-farmland, pasensya na po kayo ha. At nalito po yung yung may-ari po ang sabi po ay Barangay Sinturisan po ng San Antonio, Quezon. So ayan, at kinukunan po ng drone shot ng ating pong piloto. So dito naman po ako sa kabilang area pupunta. Ayan po si Mr. Ka-Farmland at tinutulungan niya ako na mag-short video. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na ayan mga ka-farmland, ito yung sinasabi ko. Titikman natin kung matamis. Ayan o, ang dami-dami, hinog na, bakit nasasayang lang. Ayan o. Ang dami kong nakikita sa highway dito sa Quezon na mga nagtitinda ng mga ganito, naka pick up, punong-puno yung likod ng pick up nila ng mga ganyan. So wait lang mga farmland ha, titikman ko kung matamis. Hello mga farmland, ayan po, natikman ko na po. May maasim, may matamis. Sige nga, si Mr. Ka-Farmland, ano yung hinog na hinog? Isa lang, yung hinog na hinog sa taas. Ayun yun, yung orange na orange. Ito. Tigman mo. Pampagising. Ma'am, pahingi po. Baka nanonood yung may-ari. Titikman ko lang, ma'am. Pampagising po yan. Para po sa mga inaantok na mga driver. Hindi ba ito dalandan? Ano nga siya, yung sugar cat yan. Cat. Ang tamis. Sabi ko, yung nakuha ko hilaw kaya maasim. Hindi ko abot ang hilaw kasi dapat hilaw. Ang ka-farmland
Matamis nga siya, kaya pala maasim yung nakuha ko is yung hindi pa siya orange na orange yung ano niya. So, sa kabilang side naman ako pupunta. And, base po dito sa location na kinatatayuan ko, talagang libot po siya ng mahogany. Ayan po, oh. Nalilibot po siya ng mahogany. So, papadoon naman kami. Titingnan ko dun sa likod. Sa area na ito po, meron po mga ibang prutas. Meron pong mangga. Hindi na po ako makakalapit pag medyo mataas ang damo mga ka-farmland kasi ingat din po tayo kasi po baka meron tayong mga maapakan dyan na ating mga kaibigan. Si gawa ng nagtatago sa mga damo. Wala po akong baong boots ngayon na iwanan. So ayan po, yan na po yung boundaryhan ng property. Ganda tong property mga ka-farmland. So hindi na po talo yung makakabili nito kasi ganda niya, patag na patag. Develop lang po. Maglaga ng manok, ng baboy, and yung mga manok na pang backyard. At ayan yung bahay. Yan yung bahay niya. Yan, daming, may mga bunga yung mga sugar cat nila. Kaya lang hilaw pa. Pag ganito kasi, maasim pa yan. Kasi, dapat mga kulay orange. Katuwa naman tong farm ni ma'am. Kasi, hindi siya ganun katataas ng damo. So, kahit si sir, si kuya, yung nagbabantay dito, nakasolo siya. Nakalilinisan niya itong 4 hectares. Wala ko, hindi ako makakalapit dun sa ano. Yan. Yan. Ito po yung boundaryhan ng property. Ayan o. May bakod siya. May bakod po. Yung mga barbed wire. Ito po ay may kasamang isang malaking bahay. So, ibig sabihin, ayun po yung boundaryhan. Kasi ayan o, nandyan na po yung mga mahogany na nakabakod. Ito po yung bahay. Sa bahay, hindi lang po mapapasok mga farmland kasi walang susi yung yung caretaker. So hanggang labas lang, and then ipaliwanag naman po ni ma'am nung may-ari ng lupa na 2 malaking kwarto. Malawak na salas at kainan. So yung receiving area malaki. Sisilipin na lang natin yung yung bahay mamaya kung kahit mapakita ko man lang yung terrace.
Mayroon ding avocado. Avocado at mga sampalok. Papakita ko sa inyo sampalok. Oh. Dami bunga na sampalok. Ang baba pati. Ganda ng puno niya. Tabi-tabi po. Ito po. Hilaw pa. Masarap nitong panigang. Ay! Ito. Sorry, ma'am. Hinog na. Aking kukunin na kaysa masayang, ma'am, kasi naano ko na. Ay! Naiwanan pa. Sarap, ma'am. Sariwan sariwa. Bunga ng ano? Sugar cat. Sayang, nalalaglag na ang mga ano. Okay. So, ayan po yung bahay. May mga guyabano po. Mulberry. So, dito po tayo sa may bahay. So, ayan, nandito po ako sa likod bahay ng property. At yan, may tangke din sila ng tubig. So, may tubig po sa taas. Ayan, kitang-kita natin ang mga pananim dito sa loob ng property ni ma'am. Yan, yung kanilang source ng tubig. Meron din siyang mga nyog. And ayan po yung bahay. Sa taas, nandun po yung kwarto. So, nakalak lang po kasi. Wala kasi dito yung may-ari. Pero kausap naman namin siya kanina. Humihingi nga po ng pasensya at di namin mapapasok ang loob. Nililinis din ng caretaker yung mga puno. Tinatanggalan din niya ng mga patay na sanga.
Kasi nga naman, yung mga patay na sanga nga naman is hindi naman po mamumunga na. So, ang possible po niyan is tutubo pa yung mga tutubo pa yung mga sanga na pwedeng pamungahan. Yung mga farmland, huwag ka namang uulan ng malakas. Naambon lang. Ito pa yung source ng tubig. Dito yung motor. Ayan. And ayan. Yun po yung mga mahogany. Kitang-kita yung bundok dito kung sakali mang walang ulap. So hanggang dun pa po yung property. Inuulit ko, ito po ay 4 hectares. Clean title, buhay pa po yung nakapangalan sa titulo. Madami pong fruit bearing. Nasa 2,500 ang tanim na sinturis. And sabi po ni ma'am kanina, ang kinikita po nila sa sinturis dito ay umaabot po ng 350,000 yearly po yun. So may mga pambayad na nga daw po sila sa naglilinis, sa caretaker. Yan. Ayan o mga farmland, daming bunga ng mangga. Ayan o, namumulaklak. Ito po yung manggang malalaki. And meron ding mga solar ang loob ng property dito sa may mga sinturis. So dito sa area, hindi pa tapos maglinis dito si kuya. Dalandan po. Ay, dalandan. Nahusuha pala. Hindi dalandan. So, ayan, may bako din po. Ayan po yung boundary, yung nyog. Pag ganun po. Ayan. So, mga farmland, ito po yung kabuuan po ng 4 hectares na lupa ni ma'am. More or less po, ito po ay humigit sa 4 na hektarya. And ang kagandahan nga po, pwede pong bilhin yung isang title lang. So sa isang title po, 2 hectares na mahigit po ang sukat. Ito po ay clean title property po. And 1,000 pesos per square meter. About sa negotiation po, sa presyo, sa may-ari na lang po kayo makikipag-usap. Kami po ay napag-utusan lang na kung maaari ay ma-vlog po ang kanilang property. So, willing to negotiate naman po ang may-ari ng lupa. Ang kagandahan sa property ay along barangay road na siya, pero sa ngayon po ay hindi pa po siya cemented. Rough road pa lang po. Estimated po 100 to 120 meters po ang frontage niya sa kalsada. Ito po ay located po dito sa Barangay Sinturisan po ng San Antonio, Quezon. At kagandahan mga ka-farmland, ang San Antonio, Quezon po ay napakalapit lang po sa Manila.
So, paano mga ka-farmland? Bye-bye po. See you for the next videos. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po sa aming followers, subscribers, and viewers po. At sa mga lahat po na nag invite sa amin na ma-vlog ang inyong property, mga ka-farmland, matatapos na po yung documentation ko. Kaya lang po ako napapunta dito is nandito lang din po kasi yung inaayos ko na makadokumento. So, isinaglit ko na po at nag-schedule na po ako. Mapupuntahan ko din po yan. Pasensya na po at talagang sobrang hectic lang po ng schedule ni Ka Farmland TV at yung aking secretary bago pa lang po papasok. Thank you. Good luck po sa ating lahat. God bless po. Bye-bye.